Magandang gabi po muli. For second time, nandito po kami sa bahay. Lord willing, sa next Wednesday, balik na po kami sa church. Tulad ng sinabi ko po, ang church namin sa baba lang naman. So we study the Bible. Welcome po sa Jesus Said Ministry Church. Ika-284th Wednesday na po natin. Huling Wednesday, huling araw ng buwan, huling araw ng taon. Maya-maya lang, marami na pong magsasalubong sa pagsapit ng bagong taon. At ang Jesus Said ay patuloy na naglilingkod po sa Panginoon at sa inyo upang makasama namin kayo sa aming pag-aaral. So pare-pareho lang po tayo bilang estudyante ng Diyos na even si Mary sa Bible, kaibigan ni Jesus, si Martha and Lazarus, personal nilang nakikita at napapakinggan si Jesus at ikinagagalak ni Jesus makinig si Maria sa paanan niya. So, ganun din po tayo. Lahat tayo ay mga estudyante ng kanyang salita. So, this evening po, welcome po. Sana samahan niyo po kami sa ating pag-aaral. Sa Sunday po, balik din kami ulit sa Luke. Anyway, last Sunday ba, nagbumalik tayo sa Luke. So, tuloy lang po namin yung book of Luke, chapter 7, verse 11. So, Sunday po yan, 9 o'clock. Kung kayo po malapit dito, inibita namin kayo, makakasama namin kayo pag Sunday or pag bumalik na kami next Wednesday sa midweek, you can join with us, mga kapatid. Salamat po. Let's pray. Aming Diyos, salamat po sa biyaya at lakas physically. At salamat po, ilang oras na lang sa sapit na pong bagong taon. Kami po nagagalak na kami pinaniniwala na patuloy kayo mag-iingat hanggang sumapit ang bagong taon. Pinagpapasalamat na namin ang taong ito. Nalilipas siya at papasok ang bagong taon ng 2026. We praise and honor your name, Pare God, sa oras na ito. Salamat. Gabayan niyo po nawa kami ng banal mo Espiritu, Ama. At maghari ang salita mo, Ama. Salamat po. In Jesus' name we pray. Mga kapatid, ang teaching po namin ay balik po tayo sa study natin sa Book of Joshua. Last week po, bispiras ng Christmas po last week, kaya nag-topical muna kami tungkol sa kapanganakan ni Jesus. Pero ngayon po, mga kapatid, ay balik po tayo sa Joshua chapter 5, buong chapter 5. So, 2 weeks ago, kung maalala ninyo, sa chapter 4, tumawid po ang mga Israelita. So, summary ko lang, from Jordan River, tawid po sila from Plain of Moab, patungo dito sa Canaan. Andito na po sila ngayon sa Jericho, pero wala pa po sila sa tinatawag na loob ng Jericho. Ito po yung mangyayari, Lord willing, next week. Pero ngayon po, preparation po ito ng kanilang pagpasok. Preparasyon para sa labanan na mangyayari pagpasok nila sa City of Jericho. Ngayon, ang study natin ay chapter 5, verse 2 to 15. Meron pong mangyayari po dito, meron tinatawag na preparation for the battle. Magkakaroon po sila dito ng renewal of covenant. Abrahamic covenant, yung tutuliin yung mga hindi pa na-circumcise. At sa number 2, celebration ng Passover, first time na magse-celebrate sila ng Passover dito sa loob ng Canaan. Pero ginagawa na po nila to for 40 years. At dito, hihinto na po yung pagkain ng mana dahil magpo-provide na yung Lord. Kung ano yung narat na nila na pagkain doon sa Canaan, kakainin na po nila ito. So, ito po yung mga mangyayari dito. So, start tayo with verse 1. Joshua o Josue chapter 5 verse 2. Sorry, verse 2 pala. Okay. So sabi po dito, no, Josue chapter 5 verse 2, okay, Joshua in English chapter 5 verse 2. Nang panahong iyon ay sinabi ng Panginoon kay Josue, gumawa ka ng mga patalim na yari
sa batong kiskisan at muli mong tuliin sa ikalawang pagkakataon ang mga anak ng Israel. So yung flint knives na kiskisang mga bato, uso naman po naman yun, ginagawa nilang kutsilyo. O, yung iba doon ay pinalalagay sa spear. So mga kapatid, sabi rito, no, pinagagawa ni Lord si Joshua ng kiskisa na gawa sa bato at muling, sabi dito, muli mong tuliin sa ikalawang pagkakataon ng mga anak ng Israel. Yung salitang muling tutuliin, hindi po double circumcision na mangyayari. Once lang po ito, pero ang gagawin ulit yung tinatawag na ceremony of cleansing. Part kasi ng paglilinis po ito, yung circumcision. Kaya ang tawag nila sa mga hindi tuli ay unclean na tao. Verse 3, kaya't gumawa si Josue ng mga patalim na yari sa batong kiskisan at tinuli ang mga anak ni Israel sa Gibeat Haaralot. Ang ibig sabihin daw to ay yung burol ng ari ng lalaki, yung balat ng ari ng lalaki. So, pinangalanan siyang Gibeat Haaralot. Kasi yung foreskin ng lalaki nga ay aalisin. Verse 4, ito ang dahilan kung bakit tinuli sila ni Josue. Ito yung dahilan daw. Ang lahat ng mga lalaki mandirigma na lumabas mula sa Ehipto sa makatuwid ay ang lahat ng lalaki mandirigma na namatay sa ilang sa daan. Pagkatapos na sila ay makalabas mula sa Ehipto. Itong mga lalaking tinutukoy dito, ito yung mga nauna ng mga lalaki na binilang in Book of Numbers chapter 1, binilang po yung 20 years old na lalaki, 20 years old and above na handang lumaban. So, ang nabilang ay 603,550. So, ito yung sinasabi na mga lumabas sa Ehipto. Verse 5, ang mga, verse 5, bagamat ang buong bayan na lumabas ay mga tuli, yung mga lumabas na nabilang, ang buong bayan na ipinanganak sa ilang sa daan pagkalabas sa Ehipto ay hindi natuli. Bagamat ang buong bayan na lumabas ay mga tuli, maaari ang mga ibang ang tinutukoy dito yung 19 years old and below. 19 years old and below. Kasi ang batas po ng Panginoon na tinatawag na covenant ni Abraham, 8 days old pa lang na lalaki, ay tinutuli na. So dito, maaari sa verse 5, yung buong bayan na lumabas na mga tuli, ito, maaari ito yung mga, lahat yon tinuli. Pero ang hindi pa tuli, itong mga isinilang, ipinanganak na sa pagkalabas sa Ehipto ay, sabihin yung mga pinanganak na pinanganak sa ilang, sila yung hindi pa na circumcise. Mga kapatid, wala pong record sa Bible na tinuli sila sa Egypt. Pero dahil sa batas po ito, 8 days old pa lang na lalaki, tinutuli na. Kaya lahat po sila ay tuli, pero maliban na lang dito, yung mga lumabas na 20 years old and above, yun po ay mga namatay na actually. Pero yung 19 years old and below, na lumabas 40 years ago, ay mga buhay pa. Okay? So wala pong record sa Bible na registered po yung pagtutuli. Pero batas po naman yun. Kaya ginagawa yon. Kasi maliwanag po dito, tuli na yung iba eh. Ibig sabihin, ginagawa yon sa Egypt ng mga Israelita for 400 years or 430 years of being a slave in Egypt. Sinusunod nila yung batas na yon. Kasi yun ay, actually, yun ay covenant eh, na tinuro ni Lord kay Abraham, kay Isaac, at kay Abraham, Isaac, at kay Jacob. During that time na nasa Egypt po sila, hindi pa siya batas. Siya ay covenant pa lang. Naging batas lang siya nung lumabas na sila sa Egypt sa panahon na ni Moses. Pero, nung nasa loob sila ng Egypt, wala pang batas.
Kaya ang tawag doon ay covenant pa lang, yung circumcision. Now, yung covenant na yon, pagdating kay Moses, naging law ang pagtutuli sa mga lalaki. Verse 6, sapagkat ang mga anak ni Israel ay lumakad na 40 taon sa ilang hanggang sa ang buong bansa. Sa makatuwid, ang mga lalaki mandirigma na lumabas mula sa Ehipto ay nalipol. Ito po yung tinutukoy ko, 20 years old and above po yon. Sapagkat hindi nila dininig ang tinig ng Panginoon. Namatay sila, nilipol sila dahil hindi nila dininig ang tinig ng Panginoon. Sa kanila'y isinumpa ng Panginoon na hindi niya ipapakita ang lupain na ipinangako ng Panginoon sa kanilang mga ninuno na ibibigay sa atin, sabi dito. Ang lupaing dinadaluyan ng gatas at pulot. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, muling sinabi ni Joshua ito sa letter niya, dito sa aklat niya, maaring ito ay ang dahilan para dito sa book niya, sa Book of Joshua, ay may pagpatuloy na ipaalala sa mga Israelita na makakabasa na mga nangyari kung bakit hindi sila nakapasok yung mga magulang nila sa promised land because of disobedience. Yung kailang mga katigasan ng ulo ay nanaig, hindi nila pinakinggan. Sabi dito, no, hindi nila dininig. Sabi, ang tinig ng Panginoon. Actually, ang nakinig lang po talaga sa lahat ng mga lumabas for 603,550, dalawa lang ang nakapasok na 20 years old and above. Si Joshua, yung nagkukwento nito, at si Caleb. So, si Joshua ay witness po siya. Siya po yung buhay na nagpapatotoo sa mga pangyayari. Kaya, very totoo po ang kanyang patotoo na siya mismo ang nakaranas ng kasabayan niya na ipinanganak sa Egypt na lalaki eh hindi nakapasok kasi nga hindi dininig ang utos. Pero si Joshua at saka si Caleb may kakaibang espiritu, lalo na si Lord nakita niya kay Joshua in Book of Numbers chapter 14, nakita niya yung katangian na meron, yung espiritu na meron si Caleb. Very strong yung kanyang personality. Yung faith niya mataas. Siyempre, ganun din si Joshua. Kaya kinukwento niya marahil para ma-register sa aklat niya and then maging warning sa mga Israelita makakabasa na makikita dito yung reason kung bakit hindi nakapasok because of hindi dininig ang tinig ng Panginoon. Even today, kahit sa ating panahon marami nagki-claim pag namatay sila, mga kapatid, pag namatay sila di ba, pupunta silang langit. At minsan may binabati pa pag sa mga Facebook pag mga may namamatay. Happy birthday in heaven. Pero totoo niyan, kapag hindi mo pinakinggan din ang tinig ng Panginoon, hindi makakarating ng langit. Hindi rin makakarating ng pinangakong langit. Walang mga mararating, mga kapatid. Ito po yung mga parang itong Old Testament na pangyayari ito sa mga Israelita hindi lang siya warning ito ay parang nagpapakita ito ng picture in the present time, in New Testament, and even today, na kapag ang tinig talaga ng Panginoon ay hindi mo pinakinggan, hindi ka rin makakarating sa nais mong marating. Kung gusto mo makarating ng langit, hindi mo makakarating yun kapag hindi natin pinakinggan yun. Mismo nga sinabi ni Jesus, ito po, in Matthew 7, ito po, madalas po nababanggit ito, 7:21. Sabi ni Jesus, hindi lahat na nagsasabi sa aking Panginoon, Panginoon, ipapasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Yung gumaganap, yung mga salita ng Diyos na pinakikinggan at isinasabuhay. Ibig sabihin, yung tinig ng Diyos
sinusunod. Sa araw na iyon, maraming magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, di ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan at nagpalay sa mga demonyo sa iyong pangalan at sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? At kung magkagayon, sabi ni Jesus, ay ipahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. So, ang tinig na hindi sinusunod ng Panginoon, for example, sinasabi ni Lord, huwag kayong magkasala, magpatawad, magmahal. Pero yung mga gifts ng Holy Spirit na meron ito, nagpa-prophesy, nag-perform ng miracle, nagpapalay sa masamang spirito, gift of the Holy Spirit po yun. Pero kung may kasamang paglabag sa kalooban ng Diyos o kasalanan, hindi titignan ng Panginoon yung gifts. Kung ito ay na-exercise, ang tinitignan niya, yung hindi ginagawang mabuti yung kasalanan yung ginagawa. Excuse me. Tuloy po natin. Verse 7. Joshua 5, verse 7. Kaya't tinuli ni Josue ang kanilang mga anak na ipinanganak na kahalili nila sapagkat hindi sila tuli yung mga pinanganak na sa wilderness. Yamang hindi sila tinuli sa daan. Sabi sabihin, along the wilderness, for 40 years, walang circumcision na nangyari. For 40 years. Ang alam ko lang, yung asawa ni Moses, tinuli yung anak niya para maligtas ang buhay ni Moses. Pero yung mass circumcision para sa maramihang mga Israelita, wala pong nangyari. Ang nangyari lang, yung mga pinanganak sa Egypt, yon. Kaya yung pinanganak sa Egypt, covenant pa yon, hindi pa yon batas. But this time, kay Joshua, kay Moses, this is part of the law. Part of the law na to, batas na po ito. Verse 8. Nang kanilang matuli na ang buong bansa, talagang buong tao, no, bansa, nanatili sila sa kanilang mga lugar sa kampo hanggang sa sila ay gumaling. So, ang healing time nito, 5 to 10 days. Verse 9, at sinabi ng Panginoon kay Josue, sa araw na ito ay iginulong ko palayo sa inyo ang kahihiyan ng Ehipto. Kaya't ang pangalan ng lugar na iyon ay tinawag na Gilgal hanggang sa araw na ito. So sabi ng Panginoon kay Josue, sa araw na ito after ng circumcision, iginulong ko papalayo sa inyo ang kahihiyan ng Ehipto. Ano ho ba ang kahihiyan ng Ehipto? Ano ba ang kahihiyan ng Ehipto? Meron po, no? Isa po dito nung Book of Exodus, papalabas po ang mga Israelita, marami pong pangyayari, no? May 10 salot na nangyari sa Egypt hanggang sa, ibig sabihin, yung Nile River, yung agriculture, yung mga tao, yung anak na panganay ng mga Egyptian, even anak na panganay ng mga hayop, maraming namatay, maraming pangyayari. Devastated po ang Egypt. At nung hinahabol po ang mga Israelita sa Red Sea, ibinuka ng Lord yung dagat, pinalabas niya yung lupa, naglakad po yung mga Israelita habang hinahabol po sila ng mga soldiers, Egyptian soldiers. At nung nakalagpas na mga Israelita, nasa gitna na yung mga sundalo, nasa gitna na ng dagat, akala nila magpapatuloy sila makakalagpas. Ibinalik ng Panginoon yung dagat, yung tubig ng dagat, namatay po ang maraming sundalo. So, isa ito sa mga kahihiyan na nangyari at isa rin, naging alipin ng mga Israelita. So, siguro isa na doon yung kahihiyan na ginawang alipin ng Israelita. Pero ganun pa man, pinuputol yun ng Panginoon.
Actually, kahihiyan na nga yun, even si Rahab nakarating sa balita nila sa Jericho, sa Kanaan, yung pangyayari na hinati yung dagat at pinuksa yung mga Egyptian. So, ibig sabihin, yung kahihiyan na very powerful country ay Egypt, yung panahon nun, bumagsak sila sa Panginoon at bumagsak sila sa mga Israelitang hindi naman gumagamit ng sandata. Ang labanan na nangyari sa Egypt ay hindi labanan ng mga Israelita, labanan ng Panginoon, laban sa Panginoon. Ni walang tabak na hawak ang mga Israelita against the Egyptian. Hindi nagkaroon ng battle po doon. Pero na-destroy po ang Egypt because of God. Powerful message para ilabas ang mga Israelita. So, yun yung mga isa sa mga kahihiyan. Pero tinatanggal na po yun ng Panginoon, inilalayo na yun sa pamamagitan ng circumcision. So, but the Lord cut the humiliation against Egypt because gagamitin din ng Panginoon ito, ang Egypt. Many times po na ginagamit ng Panginoon ng Egypt as good example for the Israelites. Example po, ang Egypt po ay naging place of refuge of Israel. Lagi nilang tinatakbuhan ito. In times of trouble, famine, tinatakbuhan nila to and they are all welcome. Well, hindi sila tinatanggihan. Walang record sa Bible na tinanggihan ang Israelita kapag pumupunta sila roon. And then even yung pagdating ng famine, ang Egypt ay nagpo-provide ng pagkain sa kanila, nakakabili sila. So hindi rin naman talaga may mga example na mabuti ang nagawa ng Egypt. So ngayon, tapos na po 'yon, inilalayo na si kahihiyan sa kanila. Minsan napapalitan na po ito ng mga kindness and goodness na ginagawa ng Egypt. Kaya minsan sinasabi ng Panginoon, very popular 'yon, ilang beses binanggit dito na pagdating sa mga less fortunate people, for example, yung tatlong tao na mahihirap. Una, yung mga biyuda, mga widow, tapos yung mga ulila, at pangatlo, yung mga foreigners, yung mga dayuhan. Sabi ng Panginoon, bibigyan niyo sila, huwag niyo silang pagmamalupitan. Pagdating sa dayuhan, sa mga foreigners, strangers, sinasabi ng Panginoon, huwag niyo pagmamalupitan yung mga strangers dahil alalahanin niyo kayo din ay naging foreigner sa Egypt. Naging rin kayo, naging servant, inampun din kayo ng Egypt. So, naging example ng Egypt sa magandang bagay. Kaya, pinutol na ni Lord ito, yung kahihiyan na yon sa pamamagitan ng circumcision. By the way, ang circumcision ay na-install po ito ni Lord kay Abraham. Ang pagtutuli ay parte na bagay na yun yung parte na gagawin ng Abraham sa Diyos. Tutuliin niya po yung kanyang sarili, yung anak niya, at yung mga alipin na nanganak ng lalaki sa kanyang tahanan, tutuliin din po. Tapos, ang kapalit naman sa part naman ng Diyos, yung mga hari, manggagaling sa anak ni Abraham, yung mga leaders, yung mga pagpapala sa land, sa mga agriculture, yung mga anak niya ay pagpapalain bilang parang mutual covenant ito, yung exchange, kasunduan ng Diyos tsaka ni Abraham. Ngayon, gagawin ulit ito, ginawa na po ito na pagtutuli na ito. At tinuli naman ang mga anak ni Abraham, yung mga Israelita. So verse 10, habang ang mga anak ni Israel ay nagkakampo sa Gilgal, ay kanilang isinagawa ang Paskwa ng 14 na araw ng buwan sa kinahapunan sa mga kapatagan ng Jericho. So, nung tumawid po sila actually sa Jordan River, pagtawid nila, 10 araw yun ng first month of sacred calendar. Yung Nisan. First month po yun, Nisan. Ngayon, sa Exodus chapter 12, install din ni Lord yung Passover na kukuha sila ng kordero sa ika-10 araw ng buwan na yon, tapos ika-14th day ay papatayin.
So, eksakto, pagtawid nila, mga kapatid, tumatakbo na po yung araw na yon na month of Nisan. And then, pagdating nila sa, I think, sa Gilgal nga, and then, nagstay sila for another 4 days para umabot ng 14th days. I-celebrate nila yung Passover. First time nilang gagawin ito dito sa lupa ng Kanaan. So, ang celebration na yon, maraming celebration. Siguro, andun yung celebration na nakarating na sila sa Promised Land. First celebration of Passover. So, maraming mga history o kaya maraming mangyayari na ipagpapasalamat sa Panginoon. Para alalahanin, at ano ba yung ano ba yung nangyari sa Passover? Niligtas yung mga panganay na anak na lalaki o babae man at mga hayop nung dumaan yung kung tawagan ni shadow of death, which is ang Lord naman yon, di ba? Kaya nilagpasan po, kaya nga Passover, nilagpasan yung mga pintuan, yung may hamban na merong dugo. Okay, so ginawa nila po yun. And then verse 11, kinabukasan, nung kinabukasan ng Passover, pagkatapos ng Paskwa, ng araw ding iyon, ay kanilang kinain ng bunga ng lupain ang mga tinapay na walang pampalsa at ang sinangag na trigo. According sa utos ni Moses, mga kapatid, sa Exodus 12, 1 week i-celebrate po yung Passover, pero first day, Passover, kinabukasan, saka sila kakain ng pagkain na walang pampalsa o walang levadura, kung tawagin sa ibang termino. So, nasunod din po ito. Ngayon, eksakto mga kapatid, ang inihain nila dito, hindi na yung mana. Ang inihain nila dito, sabi dito, yung bunga ng lupain. Pagdating nila roon, inoffer nila yon. Sabihin, kinain nila yon sa araw ng Pasko, kinain nila yon. Yung tinapay na iyon. Meron lang konting sa Leviticus 19 verse 23 to 25. Ang utos po doon, 3 years pa bago kainin Pero dito medyo tingnan natin kung anyway, hindi naman nagko-conflict ang Bible. So yung time, medyo yung time walang nabanggit kung anong date. Pero ganun pa man, pagdating dito 40 days, 40 years and 12 months na po ito, eksakto. Lagpas na nga po. Narito na sila ngayon and then inihahanda nila yung Passover at kumain na sila kinabukasan after Passover ng pagkain ng tinapay na walang pampaalsa. And then, so, ibig sabihin, nakita nila yung blessings ng Panginoon na how many times binabanggit ng Panginoon. Na ang lugar na ito, ang promised land na ito is the land of milk and honey. So, nakita nila na nagpo-produce na ng lupa. Ang lupa na ito ng mga pagkain nila. So, after nun, verse 12, ano nangyari? At ang mana ay huminto kinabukasan. Pagkatapos na sila ay makakain ng bunga ng lupain. At hindi na nagkaroon pa ng mana ang mga anak ni Israel, kundi kanilang kinain ang bunga ng lupain ng Kanaan ng taong iyon. Nung nagkakapag-produce na ng pagkain, how many millions po ito? Nasa more or less 2 millions. Bata, matanda, lalaki, babae. More than pa, tingin ko. Sabihin na ipoprovide na ng Panginoon. Andun yung mga pagkain. Sa labas ng Jericho. Yung labas ng bakod. At nung kaya nang isupply ng pagkain ang buong Israelita, huminto na yung mana. Ano po ba yung mana? Ang mana po ay isang, sabi nga sa ibang talata, kulantro. Maliit na flakes. Every morning, bumababa po yun. Makikita lang sa lupa yon. Dapat nilang kunin yon bago sumikat ang araw. Ang utos pa, pag sumikat ang araw, kulang pa yung nakuha mo, ay matutunaw na yon. Kaya gigising sila ng maaga, madilim pa,
kukuha na sila ng flakes. Every morning po yon, araw-araw for 40 years. Hindi sila pinabayaan ng Panginoon. Nag-provide ng Lord. Never na nabanggit na huminto ang mana. Ngayon lang. Kaya huminto ang mana dahil kaya na i-provide ng mag-produce ng pagkain ang lupain ng Kanaan. Ang requirements po noon, ang bawat isang tao ay kukuha ng 2 liters of mana. Yun na po yung tinatawag na pagkain nila for the whole day. At araw-araw sila ay gigising ng maaga, pupulot ng mana every day in the morning before sunlight. Kukuha sila. Before sunrise. Sunrise pala. Sunlight tuloy. Pagdating ng Friday, kukuha sila ng doble. Kasi Sabbath rest, bawal magluto. Kaya dobling luto po sa araw ng Friday. At kapag may gumawa talaga na kukuha, talagang walang pumapatak na mana. Ano po ba ang mana? Nung panahon na ito, sa book of yung Torah, 5 aklat ni Moses, wala pong nakakaalam. Pero, later on, nabanggit po ng isang psalmist na ang mana po ay pagkain ng angels. Awit 78:23-25. Sabi rito, no, gayon may ang langit sa itaas ay kanyang inutusan at ang mga pintuan ng langit ay kanyang binuksan. At kanyang pinaulanan sila ng mana na makakain at binigyan sila ng butil ng langit. Kumain ang tao ng tinapay ng mga anghel. Yun ang wisdom sa taong ito, yung psalmist na ito. Pagkain daw ng anghel, yung mana. Kanya, pinadalhan sila ng saganang pagkain. Wala pong namatay sa gutom, wala pong namatay sa malnutrition. Mana is a food of ng mga angels eh. Sabihin, masustansya. Pero nawala na po ito, tinanggal po ito dahil meron ng pagkain yung lupain. Hindi po sila nagkasakit, hindi po sila kinulang, wala pong namatay sa gutom. The Lord will provide them the food to live longer and to survive in the desert. Mga kapatid, itong desertong ito or ilang o wilderness, wala pong mabubuhay dito for 40 years. Wala pong mabubuhay dito for 40 years. This place is a dry place. Exposed sa araw. Mamamatay ka sa umaga rito. Sa init. At kapag nainitan ka, mauuhaw ka, lack of food. Ito yung lupa. Walang pagkain. Dry place. Lack of food. Itong wilderness. Isolation. Place from other people or other nation. No water. Cold in the night, malamig sa gabi. At ika-6, may mga beast or kaya may mga serpent na pumapatay ng tao. So itong lugar na ito ay kulang sa lahat. But the Lord provided them the food, no? Hindi sila namatay, walang nangyari. Pero itong 5 binabanggit ko, a dry place, exposed sa araw, lack of food, isolation place, lahat po ito pinuna ng Panginoon. Sabihin, kinover up ng Panginoon. Hindi sila pinabayaan dito sa wilderness na ito. Kaya, nung lumabas po sila, na wala na yung mana, ibig sabihin, nagkaroon sila ng kalayaan. Tapos na sila sa isolation. Nandun na sila ngayon sa promised land. Walang mabubuhay po dito. But, sila ay binuhay ng Panginoon. So, ano ang naging kapalit? Ano yung naging cover up ng lugar na ito? Una, a dry place. Ano ang nangyari? Exposed to the sun. But God put clouds above the Israelites. Naglagay ng ulap ang Diyos sa ibabaw nila para hindi sila mainitan. At hindi sila
magkaproblema sa heat stroke o anuman. Exodus 13:21 to 22. Itong Exodus 13:21 to 22, marami siyang sinabi. Una, clouds. Lack of food. Nag-provide ng mana ang Panginoon. Actually, in Exodus chapter 12, meron pa silang food eh. 12, 13, 14. Pagdating ng Exodus chapter 15, naubos na yung kanilang baong harina galing sa Egypt. Ubos na. Nagreklamo sila sa chapter 15 yata o 14. Nagreklamo ang mga Israelita. Inaway po si Moses. But the Lord, no, nag-provide ng mana. Kasi nga, ubos na yung baon nilang harina. Pinagtulakan na sila ng mga Egyptian. Umalis na kayo. Mamamatay kami pag nandito kayo. So, minamadali sila. Kaya yung mga pagkain nila, harina, hindi nakapagdala ng marami ang mga Israelita. Lack of food, but the Lord provides mana. Pangatlo, isolation place. Naka-isolate po sila sa ibang country, malayo sila sa ibang bayan, but God is with them. Ano ba? Ito yung mga karanasan nila sa wilderness, dry place, exposed to the sun, nag-provide ng clouds ang Lord, lack of food, nag-provide ng mana, Exodus 16, verse 13 to 21. Isolation sila, but in Exodus 13:21, sinamahan sila ng Panginoon, nangunguna ang Panginoon sa kanila. Minsan mga kapatid, yung lugar natin, minsan siguro kung tayo ay lack of food, naranasan natin na exposed tayo sa araw, may problema, naka-isolate tayo, para bang malayo ang tao sa atin. But hindi, pag na-kay Lord ka, kasama mo ang Panginoon, tulad dito sa mga Israelita. And even, ikaapat, no water. Nauwaw sila, nag-provide ng Panginoon. In Exodus 17, sa lugar ng Rephidim, in Numbers chapter 20, verse 1 to 30, sa lugar ng Meribah, nag-provide ng tubig ng Panginoon. Ano pa yung pang-lima? Cold in the night. Kinover up din to ng Panginoon. Naglagay ang Lord ng firewall. May apoy sa gilid upang bantayan yung hakbang nila at maliwanagan sila. And then at the same time, hindi sila lamigin. Exodus 13:21 to 22. At may mga threat po yung mga animal, like serpent. Anyway, ang serpent nagpadala ang Panginoon because of yung wickedness nila eh. Maraming namatay, nasa 20,000 mahigit ang namatay sa salot na yon, yung serpent na yon. Pero may mga serpent pa talaga doon, pero wala pong nabanggit na namatay doon. But meron po, isabi mga threat po yon. Pero yung serpent na nagpadala ang Panginoon, maraming namatay, dahil nga part po yun ng kasing katigasan ng ulo nila. But in Numbers 21, 6 to 9, nagpagawa si Lord ng gold serpent para sino man tumingin doon ay gagaling at mabubuhay. So ito po yung 6 na bagay na may kahirapan mabuhay ang tao dito sa 6 na bagay na ito na meron po sa wilderness. But the Lord, no, iningatan sila. At ngayon yung mana ay huminto na dahil nagpas na sila doon eh, wala na yung init doon. Ibig sabihin, maayos na dito. Kasi pag nakuha na nila yung mga lugar sa Kanaan, may mga bahay na po doon. Meron na po silang mamanahin. Kailangan lang lumaban, makipaglaban, magtagumpay sila. Marami rin pagkain doon. May mga ginto na rin yung mga bansa doon. Yung mga bayan na sasakupin nila, may mga bahay na ho doon. Kaya itong 6 na naging parang pagsubok sa wilderness ng mga Israelita, tapos na po. Ang lugar ng Kanaan is a land of milk and honey. Maganda na po doon. Actually, may mga tubig na nga rin po doon, mga kapatid. For example, yung Jordan River, andun yung river, may mga tubig na doon. Ano pa? So, lagpas na sila rito at ang huling nalagpasan nila, huminto na po yung mana. Sabihin, dahil andun na yung provision ng Lord. Anyway, ito po yung mga blessing ng Lord sa kanila. Verse 13 to 15, ito naman po yung the holy ground. May mamimit si Joshua dito. Verse 13, hanggang 15 lang po tayo.
Nang si Josue ay nasa may Jericho, kanyang itinaas ang kanyang paningin. Siguro tinitingnan niya yung Jericho, yung walls. Tinitingnan niya yung walls, mukhang parang ino-ocular inspect niya. And then may napansin siya. At nakita niyang nakatayo ang isang lalaki sa tapat niya. May tabak sa kanyang kamay. So may nakita siya lalaki may tabak sa kanyang kamay. Sabi sabihin, ready for the battle na po yun. Hawak eh. Usually, mga sundalo, dapat nakasukbit lang sa lagayan yung mga itak. Pag hawak na po yung itak, ang ibig sabihin nun ay ready na. Prepared na for the battle. Lumapit sa kanya si Josue at sinabi sa kanya, ikaw ba'y sa panig namin o sa aming mga kaaway? Hindi kilala ni Josue. Tinanong niya, ikaw ba'y sa amin? Panig namin o sa mga kaaway? Verse 14. At kanyang sinabi ng lalaki may hawak ng tabak, hindi. Ako'y naparito bilang pinuno ng hukbo ng Panginoon. Pinuno ng hukbo ng Panginoon. At si Josue ay sumubsob sa lupa at sumamba. At sinabi sa kanya, anong ipinag-uutos ng aking Panginoon sa kanyang lingkod? So, familiar po si Josue sa tinatawag na hukbo ng Panginoon. So, automatic sa kanya, ito ay heavenly being. Kaya nga tinawag niyang Panginoon, although small p, small l, yung Lord. But anyway, hindi siya sure eh. Kasi nga, hindi niya kilala. Pero narinig niya hukbo ng Panginoon is a commander in the army of the Lord. So, napaluhod siya at sumamba. At ang sabi niya anong pinag-uutos na aking Panginoon sa kanyang lingkod. So ang lingkod ay si Josue. So mga kapatid, may dalawang hindi kasi nabanggit kung sino siya basta tinawag lang siya na Panginoon at nagpakilala siya na leader, commander of ng Panginoon is commander of the Lord's army. So, meron pong dalawang tinatawag na parang theory na sinasabi ng iba, ito raw ay si Jesus. Sinasabi naman ng iba, baka si Angel Michael. Pero, kung si Jesus po ito, tignan po natin, Jesus, the commander of the Lord's army. Sabi dito, the commander of the Lord's army is generally understood to be a theophany. Ano ibig sabihin to? A manifestation of God Himself. Or more specifically, the pre-incarnate Jesus Christ. Theophany, yung Panginoon na parang nag-exist, naging visible. So, marami nagsasabi na pinakamalapit daw ito si Jesus. Tingnan natin yung Revelation, Apocalypse 19:11 to 15. Revelation o Apocalypse. At nakita ko nabuksan ang langit at naroon ang isang kabayong puti. At ang nakasakay doon ay tinatawag na tapat at totoo. At sa katuwiran, siya'y humahatol at nakikipagdigma. Ang kanyang mga mata ay tulad ng ningas ng apoy at sa kanyang ulo ay maraming diadema. At siya'y may isang pangalang nakasulat na walang nakakaalam kundi ang kanyang sarili. Siya'y nakasuot ng damit na inulubog sa dugo at ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang salita ng Diyos. Actually, si John po, nirerespeto niya yung kung ano yung nakita niya. Kasi ang order sa kanya ni Lord, isulat mo kung ano yung nakita mo, nadinig mo. Kapag walang pangalang binanggit, hindi niya babanggitin. Basta meron lang tinatawag na palatandaan. Sabi dito, Siya'y nakasuot ng damit na inilubog sa dugo at ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang salita ng Diyos. So alam naman natin, John chapter 1 verse 1, di ba?
ang salita ng Diyos and speak about Christ Jesus. Ang mga hukbo ng langit ay sumusunod sa Kanya. Ang mga hukbo ng langit ay sumusunod sa Kanya. So, ibig sabihin, leader po ito, commander. Na sumusunod sa Kanya ng mga nakasakay sa mga kabayong puti at sila'y may damit na pinong lino na maputi at dalisay. Mula sa kanyang bibig ay lumalabas ang isang tabak na matalas upang sa pamamagitan nito ay tatagain niya ang mga bansa at sila'y kanyang paghaharian ng tungkod na bakal at paagusin niya mula sa pisaan ng ubas ang bagsik ng puot ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. So, ito yung very close para kay Jesus. Posible ba na ang Panginoon ay merong pre-incarnate o pre-incarnation, yung nagkakatawang tao siya before, na ganon? Yes, pwede kasi sinabi niya ito kay Abraham. Actually, hindi niya sinabi kay Abraham ito. Sinabi ito ni Jesus sa mga Israelita. Aklat ng John chapter 8 verse 56. Sabi ni Jesus, nagalak nagalak ang inyong amang si Abraham na makita niya ang aking araw. Sabi ni Jesus, nakita niya ito at siya'y nagalak. Kung titingnan natin, kailan ba nangyari yan? Possible event yan nung Genesis chapter 18 na nagpakita si Jesus. Nagpakita yung tatlong anghel. Yung isa, nirepresent kasi anghel nakalagay doon. Yung isa ay nakipag-usap kay Abraham. Nakikipag bargaining si Abraham para sa mga tao sa Sodom and Gomorrah. Kung 50, tapos pababa na pababa, 45, 40, maliligtas pa rin daw even hanggang 10 na mga matuwid. Kasi ando si Lot, mga kapatid, pamangkin ni Abraham. So yung dalawang anghel, bumaba doon sa Sodom. Yung isa ay nakipag-usap, nakipagkwentuhan kay Abraham. So yun ang pinakamalapit na encounter ni Abraham na which is pwedeng sabihin natin na doon nakita ni Abraham si Jesus na binabanggit ni Jesus dito sa John chapter 8 verse 56. Kaya posible po na nangyayari po yon. Pero dito po kay Joshua, si Jesus pa rin ang pinakamalapit. Or, pangalawa, baka naman ito ay si Michael na pinuno ng hukbo ng Panginoon. Kasi po, mga anghel po, pag sinabing hukbo ng Panginoon, mga anghel ang pangunahing mga soldiers, mga angels. At sino ang leader ng angels? Pahayag chapter 12 verse 7 to 8. At nagkaroon ng digmaan sa langit si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagdigma sa dragon. Ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagdigma. Ngunit hindi sila nagwagi ni walang lugar para sa kanila sa langit. Yun yung mga anghel. Kaya nga, kung tawagin ni fallen angel, sila ay lumagpak sa lupa. There are no place in heaven kasi nga sila ay mga kalaban, mga prideful na anghel. So, pangalawa, pwedeng candidate po yung anghel like si Michael. But ganun pa man, sino man po ito, wala namang problema. Itong commander army ng Panginoon, nagpakilala kay Joshua. Okay. Tapos nagtanong si Joshua, anong pinag-uutos ng aking Panginoon sa kanyang lingkod? Nagtanong siya sa last part ng verse 14. Verse 15, sumagot ang pinuno ng hukbo ng Panginoon kay Josue, hubarin mo ang panyapak sa iyong paa, sapagkat ang dakong iyong kinatatayuan ay banal. Gayon ang ginawa ni Josue. Okay. So, wala pong sinagot yung anghel kanina, ikaw ba'y panig sa amin o aming kaaway? So, hindi po binanggit niya yun. Basta nagpakilala siya. Ang reason niya, kaya siya naroon, upang magpakilala na he is the commander of the Lord's army. And then, nagtanong si Josue, anong paglilingkod, ano ang ipinag-utos na aking Panginoon? So, bago siya bigyan ng utos,
gusto muna nung anghel na bigyan siya ng i-sanctify muna siya. Kasi banal po yung lugar na ito, pinahuhubad yung sandalyas niya, magtatapak lang po siya para makapasok siya sa holiness nitong, let's say, ang Lord, ang Panginoon, yung Spirit ng Panginoon, maaaring nagpakita. Banal yung lugar na iyon. Ako po, mas masasabi ko na maaaring si Jesus nga ito, in the Spirit of God, the Spirit of Christ. Ingay ng mga motor, no? Ngayon, sabi rito, hubarin mo ang iyong sandalyas. So, sinasanctify muna siya, pinagagawang banal muna siya, bago siya utusan. Kasi tinanong niya to, anong ipinag-uutos na aking Panginoon? Meron pong iuutos ang Panginoon kay Josue. Pero kailangan muna nilang mag-usap, at kailangan, bago sila mag-usap, kailangan maging banal muna si Josue, sanctify niya. Ang pamamaraan ng Lord ay hubarin niya yung sandalyas. Kasi in Joshua chapter 1, verse 1 to 8, nakakausap naman niya ang Lord eh. Di ba sabi niya, be courageous, magpakatapang ka lang, I will never leave you nor forsake you. Nakakausap niya ang Panginoon, I think is spiritual. But never niya pang nakita. But this time, maaari nakita niya na. Kasi hindi niya kilala siguro si Lord nung nag-usap sila sa Joshua chapter 1. I believe na kinakausap siya through Spirit. Ngayon, nagpakita sa kanya, hindi siya nakilala, hindi siya na-recognize ni Josue kasi nga hindi pamilyar. Pero nagpakilala siya na hukbo ng Panginoon. Maaari na-recognize ni Josue na ito yung Panginoon, nakausap ko. Posibleng ganon. So, bago siya utusan, hubarin niya muna yung sandalyas kasi banal yung lugar na kinatatayuan niya. So, and the command given to Joshua to take your sandal off your foot is virtually identical with the one given to Moses at the burning bush in Exodus chapter 3 verse 5. Tandaan po natin, si Moses po, nakita niya may nag-aapoy, para magandang panatanawin niyo, pumunta siya doon sa burning bush. Biglang kinausap siya, may nagsalita doon ng Panginoong Diyos. At sabi ng Lord, hubarin mo ang sandalyas mo because this place is holy. So, nung nakikipag-usap po si Moses, binigyan siya ng instruction. Narinig ko, sabi ng Panginoon, na yung pagluluksa o kaya yung kalungkutan ng mga Israelita, dinalaw ko sila. Gagamitin kita bilang kasangkapan na aalisin mo ang mga Israelitang ito sa Egypt. So, nung hinagubad marahil si Moses ng sandalya, saka sila nag-usap at saka siya inutusan. The same thing din dito kay Joshua, bago siya bibigyan ng instruction, ang instruction kasi dito, but this coming Wednesday pa natin pag-aaralan yung chapter 6. Yung instruction kasi dito, paano nila tatalunin yung Jericho. Kaya bago mangyari yon, instruction na yon, huhubarin niya muna yung sandalyas at mag-uusap sila. But this evening hanggang verse 15 lang po tayo. So parehong instruction, uutusan, pero kailangan i-sanctify muna ni Lord si Joshua. The same thing then kay Moses in Exodus chapter 3. So pinakikita lang dito ng Panginoon, yung pangako niya na kung ano ang pinangako niya kay Moses, pareho ipapangako niya rin kay Joshua para makita rin ng mga Israelita at igalang din siya. So sinubad nga ni Joshua yung sandalyas at yung pag-uusap nila next week na po, chapter 6. Lahat po ito mga kapatid ay naganap. Itong chapter 5 na ito, maikli lang naman siya. At may mga pagbabago, may mga bago dito. Una, yung nawala na yung mana. Kumain na sila ng mga bunga ng lupain. Ano pa, nag-celebrate sila first time in Canaan, yung Passover. And renewal o kaya yung mga hindi pa circumcised. Lahat po ito ay preparation para sa kanilang mga
Kasi part ito ng tinatawag na sanctification eh. O kaya pagpapabanal din sa kanila eh. Para pagdating ng labanan, they are all blessed, o let's say holy para sa Panginoon, na very clear na matutuwid sila hanggang mangyari yung chapter 6 ng Joshua. But now, in closing, ito po, sa apat na nabanggit ko, yung covenant, yung kahit dalawa lang muna ron, yung covenant tsaka yung Passover, pero yung covenant, gusto ko siyang bigyan ng pansin mga kapatid. Ano yung covenant na ito? Yung Abrahamic covenant. Ano yung ibig sabihin? Sa pamamagitan ng pagtutuli. Pagdating sa New Testament, mga kapatid, medyo nabago na po ito. Habang patungo sila sa panahon na dumating ang New Testament, nabago na po yung circumcision, yung covenant na ito. Kaya gusto ko lang pansinin dito na effective pa ba itong covenant na ito? Paano kung hindi ka naman anak ni Israel? Paano kung hindi ka anak ni Abraham? Paano mo magkakaroon ng benepisyo of salvation na kung hindi ka naman anak ni Abraham? In Christian ethics po, nabago po ito in New Testament. So, paano po yon? Ito po, may sinasabi po si Pablo. Karamihan po dito yung mga in New Testament, may pagbabago talaga na napakalaki through Jesus. So, we have three important roles of Abrahamic covenant in Christian ethics. Ulitin ko po. Three important roles of Abrahamic covenant in Christian ethics: circumcised or uncircumcised man. Lalo na tayo, sa panahon natin, circumcised na talaga eh. Kumbaga sa talagang inadapt na po yan. Pero ibig kong sabihin, in first century, napakalaking issue ng mga circumcised at saka uncircumcised. Ang tingin ng mga Hudyo sa mga uncircumcised ay mga unclean, marurumi, unholy. In first century, and then siguro maybe second century. Pero sa panahon natin ngayon, wala na po yun. Kaya ano po ba ang pagbabago, yung tinatawag na transition of from covenant to Christian ethics? Tingnan natin, sa anong paraan po ba nababago ang lahat? Dahil kay Kristo, ito yung una, no? May tatlong bagay lang. First is baptism of water and spirit. Tingnan natin, ano ibig sabihin nito? Sabi ni Jesus in chapter 3, verse 5, aklat ng 1, John chapter 3, verse 5. Sumagot si Jesus, actually, ang kausap niya si Nicodemus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, malibang ang isang tao ipanganak ng tubig at espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Okay? Bakit po? Through baptism, yung unless a man be born in water and spirit, he will not enter the kingdom of God. So, yung tinatawag na born again, muling pagsilang. Through baptism. Ano pa? Galatians 6 verse 15. Sapagkat ang pagtutuli o ang di pagtutuli ay walang kabuluhan, sabi ni Pablo, kundi ang bagong nilalang, yung newborn. Circumcision ka man o circumcised ka man o hindi, wala na yon. But kung paano makarating ang isang tao sa bagong pagkalalang sa kanya ng Diyos, bagong nilalang, a newborn or born again in spirit and in water. And then, ang lahat na nabautismohan sa tubig at sa Espiritu, in Galatians 3:27 to 29, ano ibig sabihin ni Pablo? Sapagkat ang lahat nasa inyo na binautismo kay Kristo ay ibinihis si Kristo. Kahit hindi ka circumcised o uncircumcised ka, no problem. Actually, nakita ni Pablo, si Pablo po ay circumcised, Hudyo siya eh. So, nakita niya yung discrimination na ginagawa ng kapwa niya Hudyo sa mga hindi tuli. Kaya sa kanya, binangga niya ito eh. Kaya nagkaroon siya ng issue. Akala binabago niya yung rules
Sa kanya, gusto niyang i-point out yung ma-highlight yung faith, yung born in spirit and in water, tuli ka man o hindi. So sabi rito, Galatia 3:27, basahin ko muna yung 27. Sapagkat ang lahat na sa inyo na binautismo kay Kristo ay binihi si Kristo. Verse 28. Walang Hudyo o Griego, ibig sabihin walang circumcised o uncircumcised. Walang alipin o malaya, walang lalaki o babae sapagkat kayong lahat ay isa kay Kristo. For Paul, everyone is in Christ. Wala na yung discrimination. At kung kayo kay Kristo, kayo nga'y mga binhi ni Abraham, mga tagapagmana ayon sa pangako. So, ibig sabihin, kahit hindi ka anak ni Abraham, kung ikaw ay na kay Kristo, nananampalataya ka tulad ng pananampalataya ni Abraham, you are also the son of Abraham. Kahit hindi ka anak, kahit ikaw ay Griego, Hentil, o kaya Pilipino, you are also the son of Abraham. So ano pa ang transition in Christian ethics? So yung una, baptism of water and spirit. Pangalawa is faith, pananampalataya. Tuli ka man o hindi. Galatia 5 verse 6, sabi dito ni Pablo, sapagkat kay Kristo Jesus ang pagtutuli o di pagtutuli ay walang kabuluhan. Again, binanggit ulit. Kundi ang pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Sabi, merong buhay, pananampalataya, may gawa. Ang sinasabi lang dito no ay yung circumcision or uncircumcised circumcised, sabihin yung covenant kasi yun sa mga Israelita. Kahit hindi ka pasok sa covenant ni Abraham, basta pasok ka sa covenant, new covenant ni Jesus, born in water and spirit, ay involved ka na, pasok ka na, papasok ka sa kaharian ng Diyos. Sabi nga sa John 3:5. So, pangalawa is faith, no? Pangatlo, obedience to Christ's words. Sa salita ni Jesus, kailangan sumusunod. So, tuli ka man o hindi, kung hindi ka naman sumusunod, wala rin. Sabi sa 1 Corinthians 7:19, ang pagtutuli ay walang kabuluhan. Again, ang daming beses pinabanggit, no? Walang kabuluhan. At ang di pagtutuli ay walang kabuluhan. Ibig sabihin, tuli ka man o hindi, wala rin kabuluhan. Kundi ang pagtupad sa mga utos ng Diyos, isinasabuhay ang utos ng Diyos. Roma 2:25. Sapagkat tunay na may kabuluhan ng pagtutuli kung tinutupad mo ang kautusan. Ngunit kung ikaw ay sumusuway sa kautusan, ang iyong pagtutuli ay nagiging di pagtutuli. In Romans chapter 2, mga kapatid, ang kinokorek ni Pablo dyan yung mga Israelita. Tuli ka nga, pero hindi ka naman sumusunod sa kautos ng Panginoon, wala rin silbi. Kaya mga kapatid, napakahalaga po, no? Yun lang ang binigyan ko lang ng pansin, yung the important role of Abrahamic Covenant in Christian ethics. Sa ating panahon natin, hindi na po yung tinitingnan yung mga circumcised o covenant o uncircumcised. May bago ng covenant tayo. Actually, install po yan ni Jesus in Luke chapter 20 o 22. Ito po, familiar sa atin lahat bago ko mag-closing, no? Sabi dito, 22 verse 19 hanggang 20. Ito pa yung New Covenant. At siya'y dumampot ng tinapay at nang siya'y makapagpasalamat, kanyang pinagputol-putol at binigay sa kanila na sinasabi, ito'y aking katawan na binibigay dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Verse 20, gayon din naman ang kopa, pagkatapos ng hapunan na sinasabi, ang kopang ito na nabubuhos dahil sa inyo ay ang bagong tipan sa aking dugo. So, the blood of Christ is the new covenant. Actually, the body and the blood of Christ is a new covenant of Christ Jesus to all who believe, yung mga magpapartake ko, yung mga tatanggap nito. So, ang dugo ni Jesus. It is not the covenant na yung blood ay nasa hamba during the first Passover. And it is not the covenant of circumcision by Abraham. So, lahat ng klase ng covenant, wala na yon. This covenant is new through Christ Jesus. Kaya, kung meron tayong covenant na ito,
naniniwala tayo sa kanyang kamatayan muling pagkabuhay. Yun nga, ang pangako ng Panginoon. Ang pangako ng Panginoon sa Israelita is promised land. Tandaan po natin, meron din promised land ang Diyos. The new heaven and earth. Ano ba yung earth? Is a land. Promised land din yun ng Panginoon. Yung new heaven or new earth. Pangako niya rin yun. Kaya mga kapatid, maraming salamat. Happy New Year po. Ingat po kayo. Kung kayo po ay Happy New Year po kay Brother Don. Sister Nancy, no, nanonood din. Si Brother Don nanonood. Brother Mel Tamayo. No, sila Brother Jimboy, Sister Gladys, Sister Lucy Tuason. Salamat po sa inyong panonood. God bless po. Happy birthday po kay Sister Emer. Bukas. Actually, parang maya-maya lang. Si-celebrate na yon. Ilang oras na lang. Oo. And to all the viewers po na hindi ko man kayo nakikita, but thank you, Lord. Thank you sa inyo at sa mga nabanggit kong pangalan. Thank you. So, hindi po ako nagbigay ng topic tungkol sa mga New Year's. Marami na po niyan. Sigurado maraming magtuturo niyan tungkol sa mga New Year's. But anyway, nagpatuloy lang kami sa series of study namin dito sa church. So, God bless you all. Ingat po kayo. Nawa ay patuloy kayong i-bless ng Lord financially, good health, at mag-increase pa ang pinaka-importante yung ating spiritual status sa ating Panginoon. Gusto ni Lord yon na mas marami tayong paglago sa spiritual kaysa mga pang-physical na bagay. Kasi pag malago tayo sa spiritual, kayang i-provide ng Lord yung ating physical needs. Kaya kailangan hindi lang balanse, lamang talaga pang spiritual. So, God bless you all. Maraming salamat. Ingatan kayo ng Panginoon. Purihin ng Panginoon. Sige po, let's pray. O Diyos Ama, salamat po sa last day, last Wednesday, last month of this year. Salamat po. Maya-maya lang, matatapos na rin ang taong ito at magsasalubong sa bagong taon ng maraming mga Pilipino dito sa aming bansa. Sa aming panahon, sa aming oras, si-celebrate po namin yan na mamaya alas 12. At may iba't ibang oras po ang bawat bansa. Ganun pa man, salamat po. At sa paglipas ng taong ito ay pinagpapasalamat namin kung ano man yung even yung mga trials, pagsubok, temptation na nalagpasan po namin lahat. Salamat po. Mga sakit, yung mga bagay, Lord, na minsan ay nagpahina ng pananampalataya namin. Maraming salamat po. Kayo na pong bahala sa mga panahon darating, Panginoon. Hindi naman po tumitigil ang panahon. Tuloy-tuloy lang po sa inyong kalendaryo ang panahon na ito, Panginoon. Hindi po kayo nasasakop ng panahon, Panginoon. Kaya kami nagpapasalamat dahil napakabuti mong Diyos, napakamawain mo, mapagpatawad, mahabagin, mapagbigay, mapag-alaala, mapagmalasakit, nagpapagaling lahat po, Panginoon. Wala na po kaming hahanapin sa iyo, Ama. Tunay na ginagampanan ninyong pagiging Ama. At ang Panginoong Isus na katuwang ninyo sa pagkalinga sa amin. Kaya salamat po sa lahat ng ito na naganap at magaganap pa. Dalangin namin na ligtas po ninyong ingatan po ang aming mga mahal sa buhay. Nawa Lord, kami po ay patuloy na umasa sa provision po ninyo sa mga pangangailangan namin, pang araw-araw na pangangailangan. Maging ito man ay financial, physical, na pagkain, o anumang provision, Lord. Salamat po, Panginoon. At tunay po na kayo po ay Diyos na mapagbiyaya at the great provider. Purihin ka, Ama. Maraming salamat. Itinataas po namin ito sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. At mula sa Jesus Said Ministry Church, kaya lang si Sally hindi makaharap. Andito lang po siya sa kaliwa. So kami bumabati ng mapagpalang bagong taon po sa inyo lahat. God bless you all po. Happy New Year from Jesus Said Ministry Church family. Salamat po. Thank you, thank you. Hello po, Ninang Choleng.
Na-meet New Year. Happy New Year po na nakita namin si Ninang nung pumunta kami Cavite. Ingat po kayo diyan sa lahat po ng mga nag-view. God bless po, Ninang Choleng.